Hello po muli mga kabayan, mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapat, maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin at komentuhan po natin na update po ni Ma'am Kitty Duterte, ang kalagayan po ng dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, mga kababayan. Pinangungunahan po ni Atty. Roque, mga kababayan. At nandun na rin po yata ang ating Vice President sa The Hague, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin si Ma'am Kitty, si Veronica Kitty Duterte, mga kababayan. Ito na po ang pinakaabangan natin, ang ulat tungkol kay tatay. Unang question po is, kasama niyo ba si Babies na follow today? Yes, I was with Mimi today. Actually, it was a very cheerful and lively visit today. Because syempre, nakitaan sa mong papa, yung mga girls. Actually, as we entered the room, nandun na siya. He was early today, maybe because alam niyang kami dalawa yung bibisita. So, he was early today and nakatalikod siya. So, pagpasok namin, nakatalikod na. I shouted, Dada Rudy! Tapos, palubingon niya, ayun, nakasmile. And then, syempre, nagbeso kami, nagmano, naghug. And then, sabi niya, my little girls. So, yun yung tawag niya sa amin ng sister ko, si VP Sara. Little girls niya daw. So, today, medyo mahaba yung kwentuhan. And he was, ayun, bumalik yung pagka-humorous niya nung kaming dalawa yung nandun. And he was even, joking around kasi may microphone doon. Tinatapunan niya, tapos ganyan na naman. Then pinakausap niya yung whoever's monitoring it. So yeah, it was a very parang cheerful visit today. He was instructing my instructing my sister and I ano yung mga bilin niya sa amin, and we had messages from the family, of course. And ayun, pinalita ng sister ko na all of you are here today to, of course, again, show your unwavering support to him. And ayun, of course, nagpapasalamat sa PRRT to each and every one of you. Also, I want to relate to you my sister's VP Sara's message for yung next niya. Okay, so mga kababayan, PRRD has requested that all 4 children visit him at the same time. Veronica will be the one to give the Thanksgiving message to the supporters in Duterte Street and provide updates, as this is her scheduled turn to visit, and I am here only upon PRRD's special request that I spend time with my siblings, especially Veronica. Daghang salamat, Sara Duterte. So, yan yung mensahe niya. Syempre, I understand also that medyo hectic yung schedule niya, so she can only be there for that. But ayun, pinapaabot niya yung pasasalamat niya sa inyong lahat. Yung mga kabilin po niya, yung mga hindi masyado pong sinapat kanyo sa kapatid. Dahil naman personal. Yung mga he gave fatherly advice, my 2 brothers, Manong Pulong, Congressman Pulong, na yung mga fatherly advice na, steady lang, take it easy, relax lang. And kay Vice Mayor Sebastian, relax lang, slow down, ganon. So, yung fatherly advice, binigyan niya kami. And, of course, nagbilin siya na, okay, yung mga apo ko, whenever they can visit, let them visit. And, kasi, of course, he feels lonely talaga. But I think that my sister and I visiting him today really gave him the additional push and the grit that he needed to keep moving forward, to keep fighting. Because if only at this point he's not fighting for himself anymore. He told us na I'm old and I believe that I've fulfilled my duty and I'm done. So the only reason I am here, the only purpose I have left is with my children. Yun kasi, I think that kind of speaks to what kind of father, leader, and person he is na
tayo, kami, also his children, tayo yung rock niya. We are his rock, we are his the anchor. We are what keeps him going, what keeps him steady, and what keeps him strong. Meron ba sila na pag-usapan na current affairs that you can share with us? Current affairs, ang dami. Kasi since nag-usap sila, so may time na ako na nanahimik lang ako, and then nag-hug lang ako sa kanya. Magkaharap kasi sila ni BP, tapos ako yung sa tabi niya. I think pinag-usapan nila yung current state ng Davao pa rin, and he's very proud of Vice Mayor Baste, sila Kong Pulong, Kong Omar, and si Iko, si Councilor Iko, yung Vice Mayor ngayon. Pinag-usapan nila yung development ng Davao, and of course, officially, kamusta na ba? Kasi kamusta ba yung mga tao, kamusta yung mga Filipino, are they okay? Kasi, well, it's not president anymore, so hindi na ganun kalaki yung magagawa niya, but he's always he reassured us na you, the Filipino people, are always on his mind. Yun pa rin yung iniisip niya until now. Did former President Duterte mention or discuss with you his message of being present for the Cagayan Festival in Davao? He misses Kadayawan. Tagunan ni Matia, kamera. Misses Kadayawan. Talagang naalala niya yung different festivals and different showcases of culture in Davao. Kasi iba-iba yan yung mga parade from the pageant. So he misses his city and misses Davao City, and sabi niya, balang araw, one day, makabalik din siya. Yung apat kayo makakabisita, when will it happen? We are waiting on the schedule of Pangpulong and Vice Mayor Baste as of now. So, actually, no, medyo, everything was kind of rushed. So, we are still arranging it. But I think it's either by the end of the month or next month. Sasabay kami apat kasi yun yung special request. Si VP, will she be here for the confirmation charges? That I do not know, but she is, I think she is planning out her schedule because we cannot say for sure pa kasi hindi naman basta-basta pwedeng umalis kasi hindi siya. Kit as Veronica Kitty Duterte, what's your message to the entire Filipino community supporting your father and waveringly up until now approaching 6 months? So, I just want to let you all know that I've seen what how high spirits have helped my father, because that is how we bring him to his senses, like by uplifting him, encouraging him, and just constantly being there. So I encourage everyone, keep showing up, keep up the faith, and of course, we still have to move forward with our lives, but wag sana natin siyang kalimutan. Last question. And maraming salamat talaga. It's our honor. Last question. How about the health of the former president? Can you share with us? Yes, I asked around, of course, sa detention unit, and they said he's eating well. Actually, no, my father kasi he's naturally skinny because of, genetics. His mother is skinny. My nanay Suling is skinny also. Kaya kahit anong kain niya, payat pa rin. And it also comes with the old age, of course. So he's eating, siguro not ideal yung eating time niya and the amount of food that he eats. But he's eating from time to time daw kasi he has 24-hour surveillance. Kung nakikita siyang pabunot-bunot ng mga sa kusina. So, ganyan siya eh. Gusto niya yung maya-maya, and then gusto niya yung later the afternoon na kumain. But sometimes they would have to push him to eat para naman ma-inom niya yung medication. Thank you, Kit. Okay. Yes. Ma'am Kitty, hi. Yeah, I flew from London to be here this morning, and this is my 13th time to come to The Hague, and I've supported your father since the time of the Duterte administration. And I'm just wondering how you cope. I get relentlessly bashed, so many comments on Facebook and social media, and some people can be really harsh and nasty. And I'm just wondering if, as a family, if you moderate those comments, you look at those comments,
Because I know you look tired, you look maybe sick, if you don't mind me saying, because of your schedule and everything else. How are you coping? So I grew up in the public eye, so I've been exposed to the public ever since. And I over the years growing up, I've received a lot of countless scrutiny, criticism, all of that. But I think again, I'd like to reiterate that it comes from the upbringing from my parents. Yes, I am very gentle towards the people that I love. But I'm also very tough, and kumbaga, I'm not sensitive at all. So I'm not sensitive at all. So ayun, to be honest, with if there's anything that bothers me, it's my father's situation. I've never really felt bothered, even as a teen before, with regards to, the public scrutiny that I would receive. So I'm doing fine with that. And, as cliche as it sounds, I am really unbothered with Yeah. the That's amazing. like, kumbaga sa atin pa, malayo sa bituka. I mean, hindi naman yun nakakamatay. It's the worst thing that scrutiny can do. Thank you, Ken. Thank you so much. Yeah, thanks so much. Okay, so let's the first timers, let's give them priority, but everyone can line up here. Yan po mga katambay, ang update po sa atin ni Ma'am Kitty. At syempre po, meron din po silang mga video po mga tambay, mga short video na magkasama po sila ni Vice President Sara Duterte. Pakita po natin sandali mga tambay yung kanila pong kapirasong video po mga kababayan. I-set up ko lang po mga kababayan. Hanapin po natin yung video na magkasama po sila ni BP. Ito po mga kabayan, yung video po na magkatabi at magkasama po sila nung pagdalo po kay dating Pangulong Duterte po sa ICC. Ito po mga tama. Yan po ang ating Vice President at siyempre po si Veronica Kitty po nagpakuha pa po ng litrato. Yan po mga kabayan, yung kuha po na sila po magkasama na lumabas na po ng detention center kung saan po nandun ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po kay Ma'am Kitty, siyempre po kila Attorney Harry Roque at sa lahat po ng supporters at mga vloggers na nag-update po sa atin sa mga sitwasyon at pangyayari po na kaganapan sa ICC sa Netherlands sa The Hague. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre po tayo po taga-suporta at umaasa po na tayo po mga sumusuporta sa maganda pong layunin at nagawa ng pamilya, lalo po ang dating Pangulong Duterte. Siyempre po nahandun po yung ating hiling at panalangin na maingatan po siya at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Yun lang po ang ating pong magagawa, na yung panalangin po ang napaka-importante po sa ating pong sumusuporta sa dating Pangulong Duterte at syempre po sa pamilya Duterte sa Vice President. Isama po natin sa ating po mga panalangin na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po. At maraming salamat din po kay Ma'am Kitty, kay Veronica Kitty Duterte sa walang sawa po na pagbibigay po ng updates sa ating mga Pilipino sa buong mundo, mga OFW, siyempre po sa kasulok-sulukan ng mundo at sa pamilya Duterte. Lahat naman po tayo ay nagpapasalamat sa pamilya Duterte, siyempre po sa lahat po ng pumupunta at dumadalaw sa dating Pangulong Duterte ay binibigyan naman po na update ang buong Pilipino, ang buong sambayanan kahit saan pong sulok ng mundo. At siyempre, sana po yung sinasabi po ni Ma'am Kitty na meron pong request ang ating dating Pangulong Duterte na magkasama-sama po silang apat. Sila pong apat na anak
ng dating Pangulong Duterte ay siyempre po magkasama-sama po sa isang pagkakataong bisita na kompleto po sila. Yan po ang hiling ng dating Pangulong Duterte. Siyempre po, arrangement, inaayos na po nila yan. At darating naman po sana sa lalong mabilis na yung request po ni dating Pangulong Duterte ay matupad po at magawa po ng kanya pong mga anak. Kahit po talagang alam naman po natin na very hectic po ang kanila po mga schedule dahil po sa trabaho at sa pagiging politiko sa ating bansa. At syempre po, yung kalusugan ng dating Pangulong Duterte, in-update din po tayo na talagang yung kanyang genes ay nabanggit din po na talagang ang pamilya ng dating Pangulong Duterte ay skinny. Hindi po sila yung tipong tabain. Kahit daw po magkakain ay hindi po sila tabain ang pamilya Duterte. Dahil ganun din daw po ang mga ninuno o mga magulang ng dating Pangulong Duterte. At syempre po, ganun pa rin po ang hobby. Ang hobby po ng ating Pangulong Duterte, syempre po yung kumakain, madalas kumain, paunti-unti. At syempre po, ay wala sa oras ang sinasabi nga po ni Ma'am Kitty. Okay po yun. At least po, kahit paunti-unti. At dadalasan mo naman po ang kain. Basta importante po, hindi po mawala ang kanya pong gana sa pagkain. Napakalaking bagay po yun. At syempre po, nahandun pa rin po yung tatag at lakas ng loob ng isang dating Pangulong Duterte. At nahandun pa rin po yung disiplina at advice na binibigay niya po sa kanyang mga anak na huwag pong magpadalos-dalos at mag-intay lang, huwag maging mapusok ang sitwasyon. Ang sitwasyon nga naman ay darating po ang katotohanan na ito pong pinagdadaanan po nila ay malalagpasan po ng kanilang pamilya sa tulong po ng taong bayang sumusuporta at siyempre po sa ating po mga panalangin na pinagsama-sama po natin na ito po ay napakabisang panlaban sa mga masasama lalong-lalo po sa mga politiko na nagpakasama at nagpakademonyo po dahil po sa pagiging greedy at sakim sa kapangyarihan. Maraming salamat po mga tambay. Tayo rin po ay mag-iingat mga tambay at thank you po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo at sa mga magsusubscribe pa po, thank you po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng pangkape at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung panalangin, wag po natin kalimutan na ipanalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Maraming salamat po sa mga panalangin. At ganun din po mga tambay, tayo po yung manalangin na tayo rin po ay maingatan ang ating pong buong sambahayan ay maingatan po. At muli po mga tambay, paalam, ingat po tayo. Bye-bye.